Okay na. Okay na. I'm Master Sergeant Benvenido Bito Jr., retired. Scout Ranger Course 106-92. Airborne Class 76-96. Sa 27 years ko sa serbisyo, marami na rin tayong nadaanan na engkwentro. Pero yung hindi ko makalimutan na engkwentro, yung nandoon kami na-assign sa Agusan del Sur. Bago pa nangyari yun, yung naambos kami ng battalion commander ko, yung kasama ko. Anong unit? 62nd IB. Tinig ko rin na bukas ng umaga, pupunta kami sa brigade. Kaya, nung kinabukasan, Lunes, August 14, pagkatapos ng flag raising, pumunta na kami doon sa papuntang brigade. Kinidi lang yung service namin. Bali, 5 lang kami. Ako, yung escort, si battalion commander sa harap, yung driver, si Sergeant Maso, si Balili, yung radyoman namin, at saka si Korsami, yung dito sa kanan ko na escort rin, ranger rin yun. Pag-alis namin, mga alas 8, pagkatapos ng flag raising, umalis ka agad kami. Pagdating namin doon sa Trinto, wala kaming backup. Mayroong isang motor na taga-isto na sumunod sa amin, pero huminto rin siya doon sa Trinto kasi nagpagasolina, nahuli siya. Sabi ni Batcom, pagdating namin doon sa unahan, na may nadaanan pa kami na sa Bunawan, yung RNG doon na pulis, nadaanan lang na yun. Maraming tao doon sa daan kasi Maharlika Highway man yun. Pagdating namin doon sa isang detachment doon, sa Capgo detachment, sabi ni Battalion Commander na babain nyo muna, tanungin yung detachment commander doon kung mayroon na bang naka-RS, naka-road security. Pinuntahan namin, sabi naman ng detachment commander na nagbihis pa lang. Sabi rin ni Battalion Commander, sige, diretso na tayo. Paglampas namin sa detachment commander ng San Andres, mga 5 kilometers, Barangay Consuelo na, pero sa highway pa rin yan siya, Maharlika Highway. Napansin ko doon sa barangay na yan, malaki ng barangay, walang katao-tao. Walang tao siya. Pati yung mga tindahan, parang tahimik masyado. Kasi dinadaanan rin namin yan, kasi Maharlika Highway. Pero yung pagkakataon doon, hindi rin ako nagkuhan kasi napansin ko lang naman. Paglampas namin sa Barangay Consuelo, mga 2 kilometers lang. Mga 1 kilometer lang. May biglang pumutok dito sa kanan namin, doon sa high ground. Bali 60 yung unang narinig ko. Volume of fire. Tapos, sumunod yung ibang putok. Yung baril ko naman, dito yung muzzle, palagi man niya nakalabas doon sa likod ni Cruzame, doon sa labas. Naka-return fire kaagad ako. Pag-return fire ko, simisimi ako, naka-release pa ako ng isang into-3, tapos sabi ko, putang ina, malaki ito. Yun lang ang nasabi ko bigla. Tapos, si Cruzame, gumanon lang siya, may tama rin siya, natamaan na rin siya doon sa paa niya. Si Colonel Velasco, si Batcom, sabi ko, tinapi ko, sir, kuan lang sir, yuko lang sir, yuko. Hindi man umuwi si Colonel Velasco, sabi ko lang, yuko ko, sabi ko rin sa driver, mas, diretso lang. Buti na lang, hindi rin naratol yung driver, kasi kung hinulog niya doon sa baba, yung kuan, yung Kennedy, kasi maliit lang yung sasakyan, doon pa lang, o hinulog niya, binunggo niya doon sa high ground, doon pa lang, ubos na kami, kasi nandoon pa yung volume of fire, yung killing zone pa yun. Buti na lang, nakadiretso kami ng mga 300 meters, puro yan, volume of fire. Baba lang yung tama ng kuan namin, sa sasakyan, tapos, yung sasakyan namin, biglaan, huminto na lang siyang kusa doon sa unahan, mga 300 meters, nakalabas kami sa killing zone. Kasi natamaan na yung mga makina niya, yung Kennedy, tapos tad-tad na yung makina, tapos yung mga gulong,
warak na rin. Huminto na lang doon siya bigla. Kaya, si Kursami, may tama naman siya sa paa, nagtipahulog na lang siya. Ako, dito ako sa gitna, hindi ako makalabas-labas. Si Balili at saka si Maso, diretso rin doon sa kaliwa, sa tabing daan. Huli ako bumaba, BBM 23 yung dala ko, bumalik pa ako doon sa pinanggalingan ng mga putok, ni-reconfire ko, puta na, ubos na siguro ito. Akala ko, hindi na kami makalabas doon kasi malaki talagang tropa sa kalaban. Sige, labas ngayon. Tapos parang nag-ano na lang ako, yung pampalakas loob ko na lang. Paglingon ko sa Kennedy, napansin ko, hindi bumaba si Colonel Velasco. Kaya bumalik ako, sabi ko, pinilapitan ko, sir, ano sir? Nakakuan pa siya, nagsasalita pa, nakapagsalita pa naman. Sabi niya, may tama ako, Bits. Tinawag ko sila si Maso at saka si Balili kasi wala pa man silang tama. Sabi ko, Bal, tulungan muna natin si Batcom. Kinarga namin, plaster namin doon sa tabing daan rin. Oo, doon sa hindi, wala namang safety kasi plain talaga yun na lugar. Doon lang sa, parang makahiga lang siya ba. Kasi kami, nandoon lang kami sa daan talaga. Sa daan rin, na gilid ng daan, wala. Walang cover. Walang cover. Kaya may mga damo-damo na malaki-laki. Pero hindi basta sa amin lang na nandoon lang kami na plaster. Tapos may dumaan na isang motor. Pinaputukan ko. Sabi ko, kay gusto ko, ilabas ko sa si Colonel Velasco. Sabi ko, ito. Pero na-identify mo na may tama? May tama na, pero hindi ko pa alam kung saan yung tama niya. Kasi hindi ko pa man hinubaran. Tapos, hinto. Kasi hindi naman siya makagalaw. Nakaganon lang, pero pikit na yung mata niya. Nagsasalita siya na hindi na malakas yung kuha niya. Pero kuhan pa siya nagsasalita, malakas lang yung loob talaga niya. Tapos, gusto ko ikarga. Sabi ko, pag makarga ko rin ito, padala ko doon, tapos haharangin rin nila doon sa unahan kasi marami yun. Sabi ko, sige, pinaputokan ko rin yung kuhan, yung nagmotor. Sabi ko, diretso ka na lang, sabihin mo doon sa unahan kasi na yung dadaanan, malapit man lang, mga 5 kilometers lang yung San Andres Detachment at saka yung sa RMJ, dikit-dikit lang sila. Sabi ko, puntahan nyo, makalaban, sabihin nyo doon na naambos kami, yung si Battalion Commander ng 66-an, si Colonel Velasco, naambos kami dito. Gusto namin ng reinforcement. Sige, alis, hindi ko na napansin kung hinold bus rin siya doon. Kasi kami, bumalik na rin ako doon sa posisyon ni Colonel Velasco. Pagtingin ko, wala pa mang lumalabas na mga NPA, kalaban, pinuntahan ko si Colonel Velasco, hinubad ko yung uniforme niya, tiningnan ko yung tama niya, pagtingin ko dito sa tiyan, maliit lang, parang maliit lang. Sabi ko, sir, kunti lang yung tama mo, sir. Tapos, huwag ka lang matulog, sir. Pag ganun ko sa likod, tiningnan ko yung likod, nandito pala yung isang kamao ko, parang mapasok dito sa butas ng, yung exit niya. Mapasok yung kamao ko dito sa butas ng sugat niya, sa tama niya. Sabi ko, putang ina, delikado kuan ito. Parang lumural na rin ako ba. Tapos sabi ko, sige, kuan na lang ito, sir. Sandali lang ito, sir, kasi highway man ito, Maharlika Highway. Darating lang yung reinforcement, sir. Huwag ka lang matulog, sir. Tapos, inano niya, may mga dala man ako na scarf. Yun ang inano ko dito sa sugat niya. Tapos, bumalik ako doon sa posisyon. Inabangan ko yung mga NPA. Kung kalaban, kung lalabas. Pagtingin ko doon sa highway, mayroon ng papalapit sa amin, mga 50 meters. Kung mga 50 meters siguro yun ang layo. Lumabas na sila, mga sobra 30 siguro, o mahigit pa, mga 40. Yun ang nagkuha na sila, parang mag-a-assault na sila. Kitang-kita ko, nandoon talaga sila sa daan. Hindi ko pa rin binanatan kasi akala ko yun na ang reinforce. Pero napansin ko yung isa, parang commander yun, yung kalo niya na parang cowboy.
Tapos yung naka-uniform siya na kaki, patig. Ako nang yung uniform dati natin na green. Tapos may 40, yung 45 niya dito, mayroong parang sa cowboy na bitay-bitay. Sabi ko, hindi ito, walang official namin ito na ganito yung Forma. forma. Tapos yung iba, naka-civilian rin, yung sa unang ko, kapgo detachment, hindi ito mga kapgo. Sabi ko, hindi ko papalapitin ito. Dinerikan kasi marami doon sila sa highway na sila eh. Bumaba talaga sir. Bumaba na sila doon sa highway. Kuha na sila, nag-forward na sila sa amin, nakaganon lang, tapos forward sila doon, ganon. Pero hindi sila pumuputok, nakaganon lang. Dinerikan ko ng 3 into 3. Pag direct ko ng 3 into 3, kitang-kita ko na umuusok dito sa harapan nila, kasi mga 50 meters man lang, dinerikan ko ng into 3, 3. Hindi pa rin sila nag-return fire. Tapos, nung gumanon lang sila, usok, tapos diretso lang. Diretso sila sa amin, di. Sabi ko, puta, palapit na di. Simisimihan ko ng putok. Bali, isang short, hindi ko rin naubos yung isang short. Simisimi lang, pak. Pag nakita ko, may natumba na dalawa o 3 siguro yun. Napansin ko, may natumba. Tapos, hinila nila sa kasamahan nila papunta dito sa bandang kanan namin, dito banda. Kasi yung high ground dito sila bumaba o dito sila nagmaneuver. Sabi ko, hindi ko na makita, wala nang kalaban doon sa daan. Bumalik ako doon ni Colonel Velasco. Sabi ko, doon rin sila si Maso. Sabi ko, mahirap man rin kung maghintay rin tayo na lumalapit na sila sa atin. Sabi ko, sir, parang palapit na sila, sir. Tapos, sir, siguro sa may pala, nandoon sa harap, nandoon sa kabilang side. Malapit rin. Hindi ko na kasi hindi ka naman makadaan-daan. Hindi ka na makadaan kasi nandoon na yung mga kalaban. Pero hindi pa sila pumuputok. Ngayon, sabi ko, sir, papalapit na sila, sir, pero siguro, sir, narinig na nila doon, sir. Kasi yung into 3 ko, pinalampas-lampas ko rin yung iba para marinig doon na makarinig yung detachment doon. Maka-reinforce sila. Dito rin, sir, papalapit na yun. Yeah. Sige, Bits, ikaw nang mag-discuss kasi nagsasalita pa siya eh. Pero hindi na siya gumagalaw. Sabi niya, ikaw nang kuhan dyan, Bits, ikaw nang bahala. Sabi ko ni Balile, pwestuhan mo yung pinipwestuhan ko, yung sa highway, bantayan mo yung highway na hindi sila maka-assault sa atin. Tapos, si Maso, pinabantay ko rin doon ni Batcom. Mas, huwag mo lang iwanan si Batcom. Diyan ka, bantay ka lang. Ako, upinti rin yun, parang palayan yun na open talaga, na open. Tapos, mayroon lang doon na mga damo-damo na maliit. Makatawid ako ng mga 10 meters, mapustuhan ko yung parang pilapil doon. Doon ko pumisto yung pilapil kasi dito sila nagmaneuver. Dito ako, nag-blocking ako dito sa kabila. Doon ako sa pilapil. Pag nakaabot ako doon sa pilapil, nakita ko sila. Ikaw yung, lang mag-isa yun. Ako na lang kasi si Balili, nandoon man si Balili. Doon sa harapan. Ni Batcom. Si Batcom rin, nandoon din si Maso. Sila lang dalawa. Si Porsami, nandoon sa tawid ng highway rin. Malapit lang. Tapos, pagtingin ko, pa-assault na rin sila dito sa kanan. Kabilang side. Kabilang side. Dito, kasi hindi man namin makita kasi may mga malaking damo ba? May mga maliit na kahoy na hindi namin makita kung hindi ko puntahan talaga doon sa kabilang side. Hindi ka rin makapunta doon sa high ground kasi baka nandoon na rin yung kuan ba? Nandoon na sila kasi parang lahat ng high ground sa isip ko nandoon na rin yung kalaban.
dito ako, dito man sila nag-maneuver, yun ang binawan ko. Sabi ko, simi-simi lang tayo. Mga 30 minutes lang itong pinakamatagal. Darating na yun ng kuwan, reinforcement kasi yung brigade, malapit man rin yung brigade sa Patinay na. Di, pinuputukan ko yung gumagapang, yung nag-advance, dito nag-maneuver, pinuputukan ko. Umatras rin sila, pero hindi ko na kuan kasi maski paano kung yung mga kuan kasi namin noon, yung mga bibi, lusbo rin ba? Kaya hindi namin sigurado na kuan yung natamaan siguro doon sa kasi 40 yun siguro, 30 to 40 yung nakasult. Parang puno yung highway, tsamba na lang siguro yung natamaan doon. Yun lang sigurong na tsambahan. Pero doon, simi-simi lang, malaman lang nila na mayroong nag-defense rin. Hindi sila mag-assault sa amin hanggang yung parang pangdilil na lang ba? Yung ginawa mo. Oo. Pag banat ko, may napansin ko, may pumuputok dito sa likod ko. Kasi yung pilapil, yung street lang yan na pilapil, nandoon lang ako. Pagtingin ko, dito sa kaliwa, mas marami pala yung kalaban dito. Parang yun pala ang finishing na nila. Yung nag-ambush doon, yung finishing, nandoon pala yung mga landmines doon na tinanim nila. Kasi kung yung paghinto namin, na huminto na lang ko sa yung sasakyan kasi may mga tama. Kung nadiretso lang kami mga 30 meters, doon na kami sa finishing. Finishing pala nila yun. Buti na lang, kung talaga yung may Panginoon rin, nandoon lang kami nahinto. Kusa na lang huminto yung sasakyan doon, sira na yung makina. Kasi pagtingin ko, sobra mga 50 rin siguro yung nandoon sa may sira na bakho. Nandoon kasi makita man kasi open man yung kuan. Open yung may mga nagkuan lang sila sa mga lubilub doon sa banda doon sa kabilang daan, pero kitang-kita ko mas marami yung nandito sa likod namin. Sabi ko, hindi na ako nakapagputok doon sa kanila. Pilapil man yan, mahaba. Nag-change position ako, pag ganun-ganun na lang muna ako. Para hindi na ako makapagpaputok kasi malaman na nila yung location ko. Sabi ko, yun ang lumapit doon sa kanila ni Corsamin, nila ni Maso, nila ni Batcom. 360 yung nakaumang doon sa kanila. Si Corsamin nakagulong na rin doon sa harapan. Doon na nakalapit na sa kanila. Nandoon na yung volume of fire. Lumapit na yung nakalapit na sa kanila yung kuan, harapan na lang, daan dito sila sa kuan, tapos yung kalaban, nandyan lang yung kalaban. Puro dapaan na lang kasi walang cover talaga. 360 pa yung nasa kalaban. Hindi ko alam kung ano pa yung ibang mga putok doon. Basta nag-volume of fire sila, bali 5 minutes na volume of fire na hindi mo laman kung anong kuan. Ako, yuko na kasi mali kuan lang yung pilapil doon eh. Hanggang sub-sub na lang ako. Kasi may gumaganon rin ng mga bala sa akin. Tapos mag-change position rin ako. Hindi na rin ako makalapit sa kanila kasi grabe na yung volume of fire sa kanila. Tapos after 5 minutes, walang ingay. Huminto na naman. Huminto yung putok. Tapos bigla na naman mga 3 minutes. Bigla na namang putok. Volume of fire naman bigla. Walang hinto na 5 minutes na volume of fire. Tapos parang iba yun rin yung style nila ba. Tapos sila ni Maso, wala na. Akala ko, wala na sila. Ubos na talaga sila. Tapos bigla na lang kuan, wala na naman yung putok. Mga after 5 minutes, bigla na lamang pumutok na naman, 3 na malalakas na putok. Siguro yung mga landmines yung pinutok nila. Tapos nakita ko yung Kennedy, pumutok rin yung Kennedy. Hindi ko alam kung ano yung nilagay. Grabe yung sunog yung Kennedy. Sa akin, ako na naman, From Kennedy, gaano kalayo distansya? mga
20 meters lang siguro. Kasi yung una kasi dito man lang ako sa gilid ng kuan sa yung unang pilapil. Kasi pilapil mga 10 meters siguro yung distansya. Tapos mayroon namang pilapil na naman doon sa unahan. Nung napansin ko na wala nang ingay, tapos parang sa tingin ko ubos na rin sila. Sumabog na rin yung kiniti. Kaya sumabog na ng kinidi, wala na talaga. Change position ako. Nagkuan ako, parang ako na lang siguro yung kuan nito. Naiwan di. Pumunta ako doon sa kabilang. Kasi kung yung pilapil, ganun man, kung may iikot sa akin dito, makita ako. Kaya dumistansya ako ng mga 10 meters na rin. Dumistansya ako kasi sabi ko, tapos gumaganon lang ako ng damo, sinilip ko, nandyan pa rin sila sa highway. Sila, nandoon sa highway, napalakad-lakad na sila. Yung mga NPA, hindi ko na, sabi ko, ala na, pinatay na sila. Patay na talaga sila. Sa akin, survival na rin sa akin. Tapos hindi naman ako makalapit kasi grabe, nakita ko, sobra mga 70 siguro sila na nandoon lang. Nandoon lang. Sabi, ang isip ko rin, saan na yung reinforcement? Parang nagtatanong rin yung isip ko ba? Kasi, highway yun. Tapos, Saan na yung chopper? medyo nagtagal na yung gera. Oo, na matagal na, mga 2 oras na siguro. Sila doon, naubusan na pala ng bala doon sila ni Kursami. Tapos, dumistansya ako ng isang, mga 10 meters din yung distansya ng isang pilapil. Doon na naman ako. Tapos paputok-putok ako ng kunti kasi mayroong nag-snipe sa akin. Marinig ko yung ibang tunog na karbin. Pik. Tapos pagkaman, bulong fire naman sila. Tapos, doon ako nawala ng kuan. Noong bigla na lang silang, yung mahigit 50 na tao na bigla na lang sisigaw sa'yo na sabay-sabay, parang mga demonyo. Surrender! Paliko, yung maneuver doon sa kanan, kaliwa. Parang ganun ba? Ang ako rin, kasi kung may kuwan talaga sa akin, makikita ako, paikot-ikot pa, balik-balik yung posisyon ko. Ubos ko yung lakas ko doon sa gapang-gapang doon sa putik na may kasamang kumunoy na taga-hawak pa ko pa na mga kumunoy. Tapos, ripunpahan na rin ako. Tapos, bigla na lamang hinto. Wag ako, gumanang na naman, tinitingnan ko na naman sila. May talagang parang Yung nagbunot lang ako ng damo doon, may damo man. Tapos, yun ang parang camouflaging ako, yung kuan ko ba, cover and concealment ko. Sabi ko, nandoon pa man sila. Tapos, lipat na naman ako doon sa kabilang kabilang pilapil. Tapos sigaw na naman sila, bigla na naman mga 5 minutes, volume of fire. Hindi mo kuan kung mga 5 minutes na putok, okay lang. Tapos yung sigaw, parang yung puso mo at saka utak, yun ang tinatamaan ba. Parang demoralize nila yung utak ng yung sundalo. parang ipapasurrender ka. Oo, sigawan sila, tapos magsabay-sabay sila ang sigaw, mga 50 na mga NPA na magsisigaw, tapos parang yun ang napansin ko na hindi ko na makuan. Sabi ko, naubos na sila doon, okay lang ako kasi binata man ako sila, naawa ako doon sa kanila kasi may mga pamilya na eh. Yung anak ni Colonel Velasco, 8 months pa lang yun. Yung puro babae. Naawa ako doon sa kanila kasi parang tatay na rin namin yun. Wala na rin ako magawa doon kasi nag-iisa na lang ako, hindi na ako makalapit doon sa kanila. Si Balili, warak na rin yung kamay ni Balili, hindi na makapagputo kasi si Kursami, warak na rin yung paa niya. Naubusan na sila ng bala doon, nadikitan talaga kasi wala talagang cover namin doon sa highway. Doon lang kami sa highway.
nung mga siguro nag-umpisa yun mga 8:30 or 9, mga 1 siguro or 12 siguro noon sa tanghali. Tapos mainit na, grabe na kainit yung kuan. Tapos pala lumangoy-langoy na ako doon pag kuan sa Kumunoy. Naubusan na rin ako ng lakas. Nakikita ko pa rin sila, hindi umaalis. Tapos bigla na namang sisigaw sila na mabuhay ang NPA, mabuhay ang NPA. Sabay-sabay sila. Tapos nandoon pala, kaya, saan na ba yung reinforcement? Sabi ko, mga after 4 hours siguro, umalis na sila. Nakita ko na paakyat na sila doon sa high ground. Mga 30 minutes, dumating na rin yung yung mga naghabal-habal. Hindi ko alam kung mga military rin yun, mga taga-intel. Tapos hindi pa rin ako lumalabas. Nung dumating na yung sasakyan ni Captain Kalumag, yung sa isto namin, nakita ko na yung mga sundalo, doon na ako lumabas. Kasi akala ko yung mga sibilyan, naisip ko, mga NPA na yung naghawak doon sa area. Grabe yun ang hindi ko makalimutan na karanasan ko. May mga lesson learned rin yun na dapat rin talaga. Kung yung pagbaba namin doon sa detachment na mayroong nakauna doon na road security doon sa highway, siguro mabangga sila, pero iba talaga yung naambus ka na vehicular, makalaban talaga yung sa put ambush. Sa amin 5 lang mga wounded, napatay na yung isa. Sinong patay? Si Colonel Velasco, yung battalion commander namin. Sino yung patay doon? Doon siya namatay? Hindi, nalabas pa siya doon sa kuan. Parang doon na rin siguro namatay kasi, pero nagsasalita pa siya doon, yung pagkuan. Nung na-rescue kayo, nakita pa kayo? Wala na, nandoon na sila, nakuha na, nadala na siya ng una. Na nung dumating si Captain Kalumag, sila na yung nagdala ng katawan ni Colonel Velasco, dinala sa hospital. Hindi ko na alam kung Ano nangyari? nabuhay. Doon ba siya namatay sa hospital? Pero sa tingin ko, wala na talaga kasi Matagal na. yung kamao ko parang mapasok yun sa butas dito sa likod niya, sa tama ng parang 60 siguro yung nakatama niya, yung first box doon sa volume of fire nila. Pero yung tatlong kasama mo, buhay. Buhay. Pero may mga urak sila. May mga tama rin sila. Paano sila nag-survive doon? Wala na, bali, naubusan na rin sila ng bala. Hindi rin naman talaga nadikitan ng NPA yung Kennedy. Nadikitan talaga. Nakuha talaga yung Kennedy. Pinulbos nila yung Kennedy. Pero yung tatlo, Yung tatlo, nakuha rin, pero lumalaban sila, naubusan lang, wala na silang, kasi yung bala ko rin, bali, yung isang long ko, mga 20 rounds na lang yung naiwan. Mayroon akong 2 granada dito, tapos sa isip ko, yung lalapit sa akin, kasi yung pagdepensa ko, doon sa Pilapil, malayo, parang matagal na, napansin ko na wala na talaga sila, ako na lang yung mag-survive. Mayroong nag-attempt na mag-assault sa akin, pero open man, nagdadalawang isip rin siguro sila ba, kasi pinaputukan ko rin paminsan-minsan, kaya sumisigaw sila na, dito, surrender na, parang kilala rin siguro nila yung uniforme ko, kasi yung isang uniforme ko, kinabon ko doon ni Colonel Velasco, nandoon yung nimplot. Bali, pag sabi na kuan, sabi nila, sabay-sabay sigaw, pag mag-assault sila sa akin, pinuputukan ko rin, kaya matagal sila na umalis.
Kasi yung mga reinforcement, hindi pala sila nakalapit kasi 3 blockade rin yung ginawa nila sa papuntang Davao at saka papuntang Butuan. 3 checkpoint yung ginawa nila. Hindi makapasok, parang trap kami doon sa Gitna. gitna. Saan area yan? Sa Barangay Consuelo sa Bunawan, Agusan del Sur.